Hello, nandito ako para i-discuss ang conflict o ipaliwanag or suriin kung paano ba maiiwasan ang conflict. Posible bang maiwasan to? Kasi sa pang-araw-araw na buhay, laging may conflict, laging may hindi pagkakaunawaan, laging may mga issues, etc. etc. So, ako, sinubukan ko isulat paano nga ba maiiwasan ang conflict at ang pagtatalo at ang away? Para walang away, walang gulo, mapayapa ang buhay. So ito po. Paano maiiwasan ang conflict? Una sa lahat, sa mga naisulat ko, agree to disagree. So for example, ako ay naniniwala ako na napakaganda ng ginagawa ng Pangulong Duterte. Kunwari ang tatay ko hindi siya naniniwala, iba ang kanyang paniniwala. So I should just agree. Kaming dalawa dapat should agree to disagree. O kahit na kunwari ayaw niya, gusto niya akong awayin, sa kanya na yun. Basta ako hindi ako makikipag-away. Agree to disagree. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng kinalakihan. Iba-iba tayo ng orientation. Iba-iba tayo ng paniniwala. So for example, ako sa paningin ko, napakaganda ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Sa mata ng iba, hindi. Bakit? Kasi marami silang pinakikinabangan na wala kunwari sa kanila. Like for example, nung sinara ang ABS-CBN, it is attributable to Pangulong Duterte. And yes, hindi naman mangyayari ito kung hindi si Pangulong Duterte ang nakaupo. Diba? Wala namang may bayag, sa aking opinion, na suriin ito. At hindi kikilos ang Kongreso, hindi ko kilos yung mga kung sino-sino, kung iba, baka bigyan lang to ng provisional permit or whatever, o pabayaan lang siya, ganun. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil quote-unquote political rival ang ABS-CBN, so nakagawa sila ng kakulangan. So, sa panahong ito, nai-address yung kakulangan na yun at naipasara sila. Diba? So, ako yun ang paniniwala ko. Kung mag-uusap kami ni Angel Locsin, magagalit siya sa akin kasi may sarili siyang paniniwala. Syempre, nabawasan o nawalan siya ng bread and butter. So, meron din siguro mga ordinaryong tao na nawalan ng bread and butter. So, ang isip nila, galit sila sa administrasyon na to. So, iba-iba kasi eh. Maaari naman na kung ako naman kunwari yung isang empleyado ng ABS-CBN, magalit din ako or malungkot or i-wish ko na sana hindi na lang naupo yan as president, baka may trabaho pa ako ngayon. Diba? So, kailangan mong unawain yun na yung tao, meron silang, kung kanino sila nakikinabang, doon sila, kung saan sila, kung ano ang pinaniniwalaan nila, yun sila. It's the same as religion. Iba-iba tayo ng merong siyang pinanganak bilang isang Muslim, merong ipinanganak bilang isang iglesia, may pinanganak na Katoliko, na katulad ko. So, yun ang naging orientation mo at habang tumatanda ka, yun ang pinili mo na rin na manatiling paniwalaan. So, yun ang alam mo, katotohanan. So, we should just agree to disagree on certain things na hindi kami pareho. Diba? Dapat nga ang hinahanap natin ay yung common ground. Saan ba tayo magkasundo? Saan ba tayo pareho? Yun dapat yung yung hindi tayo magkasundo, yung magkaiba tayo ng pananaw, okay lang yun. Magkaibang tao tayo eh. Pero saan ba tayo pwedeng magkasundo? Diba? Number 2, sa sinulat ko yung wag magtaas ng boses. Kasi naalala ko lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, pag nagtaas ka ng boses, talo ka na sa kahit na anong argument. Pero technically hindi naman. Pero pag nagtaas ka ng boses kasi, siguro ang ibig niya lang sabihin, nawawala ang iyong composure. Ikaw ay hindi ka na nakapag-isip. Nagsasalita ka na lamang on emotion. So, huwag ka magtaas ng boses para hindi rin ma-agitate yung kausap mo. Diba? Although may mga mahirap kausap na talagang gusto mo nang sigawan na, puto, tarang, sinabi ko na, diba? But still, ibang pag-iisip nila or kulang ang pag-iisip nila. Or pinipili nila magtanga-tangahan para makalusot sa krimen o sa kakulangan nila o sa ginawa nila masama.
huwag ka na lang magtaas ng boses. Ako yun ang tinatry kong i-practice. Hayaan mo na, di ba? Tapos, number 3, accept mo yung mga nagawa niya. So, for example, nasaktan ka ng mahal mo sa buhay, mayroon siyang sinabi na nakasakit sa'yo, meron siyang opinion sa'yo na hindi mo gusto, na parang all this time, mulala pala yung tingin sa akin itong tatay ko, o tingin pala nito sa akin, sira ulo, o tingin pala nito sa akin, ilan pa. Bayaan mo na, tingin niya yun eh. So, hayaan mo na. Kung ano man nagawa niya, nasabi niya sa'yo, kung ano mang insulto yung sinabi niya sa'yo, sino man siya, bayaan mo na, nagawa niya na yun eh. Di ba? O kung meron kang dating kaklase na tinulungan mo, pinagkatiwalaan mong magtayo ng bahay mo, binigyan mo ng pondo, tapos niloko ka lang, tinayuan ka, bahay ng aso, hayaan mo na din. May remedyo naman dyan eh. Kung hindi kayo magkakasundo, di kasuhan mo siya peacefully. Kung ayaw mo magkaso, manahimik ka na lang. Ako kasi mayroong mga panahon na pinag-iisipan kung magkaso ba ako sa mga umagrabyado sa akin na sa tingin ko meron akong kailangang habulin sa kanila sa batas, or saktan ko na lang itong mga ano na ito, di ba? Kasi ako, I believe na kapag pinag-isipan kita, mahihirapan ka sa akin. Makakagawa ako ng damage sa'yo pag pinag-isipan kita, at mahihirapan kang gumanti. Pero naisip ko, magiging masamang tao lang ako. Waste of energy. Ba't di ko na lang ilaan yung energy ko na yun magtanim at gumawa ng mabuti? Kasi hindi ka rin magiging masaya eh. Alam mo yun, diba? So, ayaw mo na. Kasi ako naniniwala ako sa ngayon, kailangan mo lang manakit o pag ipinagtatanggol mo yung sarili mo. Pero other than that, kung salitaan lang, ayaw mo na. Yung taong madaldal na wala namang ibubuga, wala. Usually, tapang-tapangan pag andyan na, wala naman na. So, hayaan mo na lang. Wala ka rin lang gagawin na matino. Huwag mo nang gawin. Wala ka lang di sasabihin. Huwag mo nang sabihin. Accept mo na lang yung nagawa nila. Patawarin mo sila. Then, bahala na. Diba? Kung wala silang gagawin para i-repair yung relationship nyo, ayan na. Let them go. Number 4 is walk away politely. Dito naman, this usually applies sa tambay, pinagtripan ka, or ang tawag dito, merong vehicular accident o nagkasagyan kayo, yan, yung mga ganyan. Tapos anong tawag dito, nakikipag-usap ka ng maayos, nakikipag-areglo ka ng maayos. Ito isa, naghahanap ng away, naghahanap ng padrino, dinidikdik ka. Basta nakapag-explain ka na, basta nakapag-usap na kayo sa police, whether or not nagkasundo kayo o hindi, gusto niyo magkaso or whatsoever. Pagka naghahanap na lang ng gulo, walk away politely. Yan mo na lang, parang. Pero ingat ka rin, baka ampasin ka ng tubo bigla sa likod, o yung mga nangharang sa akin dati, papaluin ako ng bato sa ulo. 4 na nga sila, mapapalo pa sila ng bato sa ulo. So, parang ano yun eh, masahol pa sa, matapang pa yung bakla sa kanila eh, di ba? Parang, yun yung mga taong, pag sila lang, wala. So, kaya mo na, walk away from trouble if you can. Sabi nga, di ba, ni Kenny Rogers, yung kantang Coward of the County. Walk away from trouble if you can. Yun ang payo ng kanyang ama sa kanya. Pero, sabi niya bandang huli, sometimes you have to fight when you're a man. Di ba? Yun yung dinedefend mo na yung honor, mahal mo sa buhay, dinedefend mo na yung safety ninyo. So, kung hindi naman ganun, salita lang, kaya mo na. And number 5, lastly, na sinulat ko, kalimutan mo na yun. Kasi alam mo ako, maraming natanim sa akin, and pag bumabalik, I'm still thinking na pag may chance ako, putang, ito, pag may pagkakataon ako, it is not healthy kasi it will just continue, alam mo yun, it will just start the battle na tinry mo na kalimutan, tapos the battle in your brain na kasuhan ko ba to, saktan ko ba to, pag nakita ko ito ulit, pag hindi niya ako wala, babalik lang. So kalimutan mo na kung ano man nagawa nila, kalimutan mo na, kasi the only way na makapag-focus ka is sa kabutihan, makapag-focus ka sa pag-move on is kalimutan mo na. Ngayon the problem is
itong mga sinasabi ko pong ito ay sa tingin ko tama. Yun nga lang, ako mismo sa sarili ko, hirap na hirap akong gawin ito. Kaya siguro sinulat ko siya and shinare ko siya para sa iba na, alam mo yun, hindi naman laging worth makipagtalo. Ang pangit naman ng buhay na, di ba, may conflict. So kung minsan sarili mong pamilya, magkaiba kayo ng opinion, ama na, mamahalin mo pa rin naman sila kahit magkaiba kayo ng opinion, di ba? Di ba may mga pamilya na mahilig magtalo-talo, lahat may utak, lahat maangas, lahat may di ba? Hayaan mo na lang, hindi ka nila maintindihan, pabayaan mo na. One thing na lagi kong sinishare doon sa mga nagtatanong sa akin about depression, about anxiety, etc. One thing na lagi kong sinishare is we always expect, lalo na ako na kung may pinagdadaanan ka, may masakit sa'yo, may iniinda ka, meron kang emotional pain, psychological pain, physical pain, you always expect or nanghihingi tayo na unawain tayo. Huwag magalit sa atin, damayan tayo, alalayan tayo. Pero walang ganun kasi lahat ng taong makakasama natin sa buhay natin may pinagdadaanan. Is either ang minsan, hindi natin alam, tayo pa pala yung burden sa buhay nila. Tayo yung pinagdadaanan nila. Ngayon, pagka hindi natin na-recognize yun, puro lang tayo yung gusto natin. And the only way na maunawaan tayo ng iba is matutunan din nating unawain sila. That's the only way para magkaroon ng kapayapaan. So ulitin ko ulit, paano maiwasan ng conflict? I think this applies to everyone, including siguro sa politics, including sa para hindi magkaroon ng war, para is agree to disagree. Siguro nakaakibat na dyan yung respeto mo sa paniniwala niya. Diba? Nandiyan na rin yung discuss ko nga kanina na find some common ground. Meron kayong pagkakaiba, may differences kayo, settle your differences by finding a common ground. Easier said than done, pero it sets you off sa tamang simula. Diba? So una, number 1, agree to disagree. Number 2, huwag magtaas ang boses. So huwag kang magpakita na assertive ka, huwag kang magpakita maangas ka, just be humble. Huwag kang makipagtalo ng sigawan kasi na-escalate mo ang tawag dito, pinapataas mo lang yung tension, di ba? Number 3, accept yung mga nagawa nila. So what's done is done. May mga nagawa ang hirap tanggapin o hindi mo kailanman matatanggap, but yung mga mali, I think this applies to yung maliliit na bagay, mga minura ka lang o niloko ka, yaman mo na. May karma naman di ba? Kung di mo siya kakasuhan, kung di mo ka man makaganti directly, may karma yan for sure. And walk away politely, walk away from trouble, di ba? Ako, medyo hindi polite yung mga walk out ko dati. Sabi sa akin ng boss ko dati, abot mo nga yung cellphone ko. Kinuha ko yung phone niya, inabot ko sa kanya. Politely, pero biglang, binagsak ko yung pinto para pero walk away politely. Pagka pinagtitripan ka na lang yaman na. At number 5, kalimutan mo na yon. Kalimutan mo lahat ng pain, kalimutan mo na mga galit, at umiwas ka na lang. Umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa argumento na hindi naman makakatulong. Siguro taliwas ito dun sa tinuturo sa mga law school na kailangan magaling ka may platform, merong lugar para magtalo. Pero yung makikipagtalo ka sa social media, makikipag-away ka o sa kalsada o sa sarili mong magulang, sa sarili mong kapatid, sisigawan kayo, kaya mo na. Lagi din nating tatandaan, kung bobo o engot ang tingin natin sa iba, engot din ang tingin nila sa atin, di ba? Magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, tingin ko engot ka, tingin mo rin engot ako. So fair lang, di ba? So hayaan natin, may basis yung paniniwala niyang yun. Not unless troll siya o siya ay bayaran ng manggulo lang, iba naman yun. Pero may basis yung paniniwala niya. Respetuhin na lang natin yun. Let's respect everyone and umiwas tayo sa lahat ng uri ng conflict para sa mas mapayapang pamumuhay. So yun lang gusto kong i-share sa inyo, and God bless you everyone, and keep safe, and
mawawala din tong coronavirus na ito. So, yun lang.